So hello guys at welcome back ulit sa ating channel Stock Play, at ngayon ay muli tayong mag-update sa mga top trending stocks, and of course don't forget to subscribe sa ating channel para palagi po kayo ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin. Ayan, so let's start guys. First video tapos yung second video kasunod lang na to. So typical naman ganun ako mag-record, magkasunod lang palagi. Ayan. So, first of all, dito, tingnan natin. Uy, nag-bounce. Uy. Support, nag-bounce, ano? So, sa weekly, so, pwede. Yes, pwede. Since, okay, so, sinabi natin to before. So, ito yung ano niya eh. Yung area kung saan nagbabounce, no? And we have this for now. So nag-bounce guys. Same here. So possible mag bullish crossover since nasa oversold area. Ayan. So pagka-check natin sa daily chart, of course pwede naman talaga mag-rally to. Ayan, kung titingnan natin ano. So ngayon ang target. So what's the target? Kung ako magsiset ng target dito, may manipis na resistance dito kasi. Ayan. So, sa area na to, may resistance, no? Somewhere here sa 2.05. Pero pagka, ano yan, nag-break out, so, ang possible dito na, sa 2.22. Dito, guys. Ayan. 2.2. Ayan. Kung 1 decimal lang yung gagamitin natin, ano, 2.2. Ayan. And of course, ayan sa daily chart, even though na ano tayo dito, nag-hold at slight bounce, still bearish pa rin to because yun nga, yung price is nasa baba ng 200-day moving average. Yung red line na to. No? And next, JGS. Okay. I-check muna natin sa weekly para safe. At makita natin yung pinaka-overall trend, ano. So, for this one, same pa din. So, tingnan natin kung magre-retest dito, ano. Kasi nalaglag siya before sa may support, eh. So, before, ang movement is support, no? So, we have here, sell off, then bounce. Ayan, kasi support nga, di ba? Tapos, nag-retest dun sa may support. So, yun nga lang, hindi nag-hold. Ayan, tapos, nauntog ulit sa may support. So, it means, pwede mag-bounce, no? So, this one for JGS, pwedeng mag-retest to dito. Ayan, sa may 29.7. So, yung dating support is mag-act as a resistance right now. 29.7. Ayan. So, tingnan natin sa daily chart. So far naman kasi same lang din. Ayan. For this one. Pwede mag-rally dun, ano? At mag-retest dito, guys. Ayan. So, malapit sa 29 point. Or kung magra-round off tayo sa whole number 30. Ayan. Next one is Converge. Wait lang, mali spelling. Ayan. Mali spelling, guys. Okay, so for this one, so ito na yung sinasabi natin before. Setup lang kasi talaga eh, no? So, syempre, yung first phase, yung accumulation phase. Okay, pagka sideways na, guys. Pero sa accumulation phase dapat magkaroon ng breakout, no? Ayan. So, para maging bullish dapat mag-breakout sa may resistance, which is yung Converge. Ayan yung nangyari. So breakout, then throwback kung saan nag-breakout. So throwback or pullback na tinatawag, then bounce to make a higher high. So right now,
we can say na maganda talaga yung chart for Converge. Okay? And especially kung nakabili ka rito sa accumulation phase na to. Ayan. Looks good for me. Ayan. Then sa daily chart, let's see. 200 day. Ayan. So medyo maganda na talaga to, no? Yung kanya itsura. Parang kamukha nung, ano ba yun? Yung tel ata yun saka globe. So alas magkakamukha sila nung 200 day moving average. So for now, I expect this one. Pero syempre, not sure yun. So pwedeng mag-rally hanggang dito, no, sa may 12.3 kung mag-extend to, guys. Kasi kung titingnan natin yung chart, so ito na yung next possible resistance for Converge. Ayan, malapit sa 12.35, guys. No? Then, next one is ASEN. Check natin yung ASEN. ASEN. Ayan, ano nangyari? Oops. Since resistance, so tignan natin if ever na magkakaroon ng pullback, so pwede itong bumalik sa may support 4.8. Ayan. So pwedeng magano dito, guys, pullback since nasa resistance eh. No? Then sa ano natin sa daily, so pwede nga, ayan, kasi crossover na dito yo. Overbought tapos crossover. So possible bearish crossover, and we see here sa chart, so ito yung support sa may 4.8 something, no? Ayan, sa may support. Then last two, RRHI. Check natin to. So sa weekly, guys, still nasa support pa rin to. So medyo ano to, alanganin, guys, pag ganito, ano. Ayan. Pero syempre hindi natin ano to, hindi po natin naalisin na yung there's a possibility pa rin na mag-bounce to dito since ano siya, sideways siya, guys, yo. Di ba? So kung mag-i-stay dito sa may support, so pwede mag-rally hanggang dito sa may 38.75. And kasi yun yung kanyang resistance before. Pero what if kung hindi? So syempre, since ano to, no, rectangle to, ayan, so pwede natin sabihin na mukhang rectangle kahit hindi. So pwede siya malaglag as low as, ayan, 30.8, no? Pero ang pagbabasehan natin talaga, hindi yan. So eto, guys, kasi channel to eh. Boom. Okay? So mas intact to compared dun sa pinakita natin. Ayan, no? Kitang-kita. So it means kung malalaglag, so pwede itong mag-dip as low as 26. So sabihin natin dito na. Okay, sa area na to, no? 26, 23, somewhere here. Okay, sa area na to. We don't know, pero okay. So pag nagka ano doon, pag nag-touch, so yun na yun, no? For this one. So since ala pang breakout, lower high, lower lows, for me, in my opinion, still bearish to. RRHI, no? Then yung last, AEV. For AEV, guys, i-check natin sa weekly. Okay, so bearish. Pwede tayong bumalik sa may support 35. 35.25. So overall naman, kung titingnan natin, not good. Why? So isa lang sagot ko dyan. Lower high saka lower low. Ayan, o. So pababa yung trend niya, guys, eh.
Dito pa lang ayan sa ano no, sa weekly kita na. Same here, ayan sa daily natin, bearish crossover sa stochastic. Ayan. So it means pwedeng mag-hold dito sa may 35 na yan or mas malaglag pa dyan, ano? Pwede guys. Pero for now, since meron tayong support dito, so ito yung pinakamalapit kasi, ayan, 35.2 at least yung ating target dito para sa support for AEV. Dito yun. Ayan. And I think tapos na po tayo guys at maraming salamat po sa panonood and see you po sa next video. Bye bye and God bless.